ang lambot ng ano, ng lupa. Ang ganda. May mga konting damo, kaya tinanggal ko. Hindi naman gaanong marami. May naiwan siguro ano dito. May naiwan sigurong isang buo na ano, isang buo na bawang, ayan, garlic. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 kasi yung ano nun eh. 5 hanggang 6 yung cloves ba tawag doon. Yan, kaya ayan oh. Siguro ko nung hinarvest ko, nakalimutan kong tanggalin. Yan oh. Damo. Miraculous, haba. So, ay, ni Martes pala ngayon. Kala ko Miraculous. Bukas kasi may ano, may ulan. Kaya baka hindi ako makapag garden. So, medyo malamig pa ngayon dito. Tanggalin ko lang saglit. Medyo malamig pa ngayon kaya hindi pa tayo nakapag start mag garden. Hindi pa tayo nag-umpisang mag tanim. Pero nung nakaraang linggo numpisa natin yung ano, yung spinach, yung peas, tapos yung lettuce, tapos yung carrots dun sa gilid ng ating ano, ng ating rest bed. So yun pa lang yung ating nakatanim ngayon. Yung mga side yung may ano, yung may may damo. So dito unahin natin para malagyan siguro natin to ng cabbage. Yung gitna dito cabbage, yung magkabilang side siguro ko ano, upo na andun to sa ginawa nating plano para sa ngayong taon sa ating mga gulay. Pero nakalimutan ko itong banda dito kung ano. So pasyalan natin yung ano, bago tayo mag-start dito. Pasyalan natin yung bawang dito sa harap kasi buhay na. Ito yung harap natin. Ang malunggay, masyado nang marami oh. Nung nakaraan pinakita ko yan, kunti pa lang. Ito ano to? Elephant garlic yan oh. May nabuhay 2. Pati ito. Elephant garlic. So yung dito sa harap, tingnan natin. Ayan. Nalinis ko na yung mga naiwan natin, yung mga daylilies. Ayan. Nilinis ko siya nung Sabado. Kaya ayan siya, ready na sa pagtatanim ng mga dito kasi puro bulaklak dito eh. Flower bed to sa harap. And para sa mga bubuyog makapag pollinate po ng ating mga katulong sa ating mga halaman. So dito yan, garlic yan siya. Kaya lang maliliit yan kasi ito yung bunga nung bunga ito nung bawang. Hindi siya yung laman. So 2 taon na siya dito. Kaya pangalawang taon na to. Hindi natin harvest nung nakaraan dahil maliliit pa siya. So ngayon ayan, nabayaan natin dyan. Tapos ayan na siya ngayon, buhay na. Ewan ko lang ngayong taon kung makalaki siya. So hindi natin siya tatanggalin dito. Okay na yan. And itong bed na ito nalinis ko na rin.
ready na siya sa pagtatanim ng ano, ng kangkong. Tapos ito, hindi ko pa nadamon sa gilid. So lahat na ng bed natin, pati yung sa dulo doon, malinis na rin. Na ano ko na rin yun, na nalinis ko na yun. Ito yung mga bawang natin, oh. Yan, yung mga kulay green na yan na nasa taas, ayan, oh. Yan, so lumabas na halos lahat na. Yan yung bawang natin, oh. Ayan sila. Ang mga bawang po yan, ayan. Ito, nag-start na rin. Yan. Hindi ko lang alam kung ilan, nakalimutan ko na kung ilang bawang sa isang bed. 300 siguro or 250 na piraso. Yan. So buhay na sila. Actually ngayong taon maaga silang lumabas kumpara nung nakaraang taon. Dito ayan na, ayan na. Tapos dito yung gilid dito, ayan, siniksikan ko to ng ano ng elephant garlic. Kaya kung mapapansin nyo, ito regular lang to na bawang Ito yung ano, elephant garlic, kaya makita nyo yung ano, yung difference nung ano, nung dahon nila, mas malapad to. Nagsiksi ako dito kasi wala to mapaglagyan. So, yan, siningit-singit ko sa kung saan-saan. Yan. So, subukan natin kung ano. Tingnan natin kung mabuhay itong ano. Kung makalaki siya. Matagal na itong elephant garlic natin nasa 4 na. Ay 3 years na sa atin to. Yan, paulit-ulit natin tatanim. Yan, elephant garlic po yan. Lapad nung dahon. Kumpara po dito. Ayan. Red rush yan. Yung ano natin, hardneck garlic natin. Red rush yan nga ba? Oo, ayan. Sa dalawang bed to, sa kabila, ayan, nag-start na rin ayan ayan. Pero mas marami dito sa kabilang bed. Dito kasi maliit pa. Pero, ayan labas na rin sila. So yung tabon dito, tatanggalin natin pagka nakatubo na. Yan. Yung kasi medyo maliit pa, tapos ibang araw may mga malamig pa. Pero ayan halos lahat na yung mga bumubukol yan. Ay, damo. Dandelion to. Dito kasali dito. Yan. Hindi nakuha lahat. Baka mabuhay pa yun. Yan. So bawang to. Ayan. Baka sakali ngayong taon maaga tayo makapag harvest ng bawang kasi maagang lumabas Yan. Tapos yung side natin dito, nalinis ko na rin. Tanggal ko na yung mga puno nung nung eggplant. Yan. Dito, ayan maayos na to. Papatagan ko na lang to, hahaluan ko na lang to siya ng chicken dung saka sheep manure, tapos pwede na tayong magtanim ng kangkong. Ready na siya. Pati dito, itong 4 na bed na to, kasi yung dalawa may garlic to kaya ready na siya. Malinis na, nadamuhan ko na mix ko yung lupa, nakalaykay ko na. Yan. Ang inaantay na lang natin yung pagganda ng panahon. Kunin natin to para hindi makaabala sa pagtubo nung nung kangkong. Papatagin ko pa siya pagka nalagyan ko na ng sheep manure saka chicken dung. So ayan yung ating rest bed dito sa harap, malinis na, pwede nang tamnan kung maganda ng panahon sana. So mga gilid ng rest bed dadamuhan ko yan, hindi namatay kasi yung dito may may wood chips. Yan, hindi siguro masyadong malalim yung pagkakalagay ko ng wood chips, kaya may mga damong nabuhay pa. Yan, ito yung front natin dito. Ayun yung ating malunggay doon. Yan.
buhay rin siya, nadahon din. Ito, daylili. Hindi ko to didiligan kasi bukas may ulan ng 3 araw hanggang Biyernes. So Martes pa lang ngayon, so ulan bukas. Kaya yan, makakatubo ng maganda to. Yan dito, wala pang nabuhay sa ating mga tinanim dito sa gilid. So ito muna yung gagawin ko ngayon para baka next week maganda na yung panahon, makapag start na tayong tanim ng cabbage. Sakto lang yung ano ko. Sakto lang yung tapos ko nung ating pag bubungkal nung nung ating rest bed. So, ayan. Makulimlim na, parang umaambon na ng kaunti. So, gandang lupa kasi malambot. Hindi siya naaapakan kasi nasa rest bed siya. Tapos pwede nga kahit hindi mo na siya bungkalin, pero dahil may mga damo, tinanggal ko, kaya binungkal ko na lang lahat. Yan, tapos yan, ready na. So sim lang din doon. Ang ilalagay po nating pataba is yung chicken dung tsaka sheep manure, yung tain ng ng mga tupa. Hindi ko na tinanggal to. Yan. So, habayaan ko na yan siya dyan. Tingnan na lang natin kung ano yung kung lumaki ba siya. Hindi ko na siya ginalaw. Ayan. So, ito yung lupa natin dito na kapag pahinga, kaya maganda. Tapos yung mga side pala nito, ito, yung mga yan, meron yan lahat yan. Ayan, yan, kabilaan to, kabilaan yan, ginagamit namin yan sa nilagyan namin yan ng net, ay ng tubo dito, gaya ng mga nakaraang taon. May picture pa ba ako nun? I-post ko kung meron pa akong picture nun. Nilalagyan namin yan para sa insekto. Tapos pagka lumamig, yun, nilalagyan namin ng tabon. So kaya hindi ko rin siya tinanggal. Halos lahat dun sa una naming rest bed may ganyan. Yung mga walang ganyan, yung mga yan, yung mahirap yung may mga balag. Yan. So ito yung ating ginawa ngayong araw. Kasi bukas nga baka hindi tayo makapag-garden dahil sa ulan. Yan, so ngayong taon medyo malilinis natin yung ating garden dahil wala akong gagawing rest bed po ngayon. Taon-taon kasi hindi lang naman to isang gawaan. Yan. Yung ating garden, taon-taon kasi may ginagawa akong rest bed.
Yung paggawa ng rest bed, yung ganito, mabilis lang naman siya. Ang matagal lang yung lalagay ng lupa. Kasi yung sinasakyan ko nga, yung CRB lang. So ang laman nun, 10 lang kasi pag marami, masira din. Yun. Kaya yun, matagal. Kung paggawa mabilis lang, ilang oras lang. Pero yung paghahakot ng lupa, abutin ako ng mga kalahating araw sa isang rest bed. Depende po sa kapal nung itatambak kung compost. Yan. So ngayong taon, dahil wala akong gagawin, so magawa natin to ng maiinis natin. Tapos yun nga, kaya nasarap doon pag start na ako, malinis na, ready na siyang atamnan. Dito ngayon, yung panahon na lang yung ating inaantay. Yun. So yan, yan ang kulay niya ngayon pagka wala pang tanim. Brown pa siya, pero pagka nakapag start na tayo, green na. Tapos yan, medyo palakas na ng palakas yung patak ng ulan. So sakto lang yung tapos ko dito. Yan. So yung iba bukas naman, I mean sa ibang araw naman, kasi baka umulan ng malakas bukas, basa yung lupa. Tabi ko lang to. Aray. Ayan. So, ayan. Yung mga strawberry natin, may mga runners na, may mga bagong dahon na. So, maganda na. Basta rin yung kanilang dahon na. Aray. Yan. Maganda dito mag-ikot-ikot habang wala pa tayong gaanong ginagawa. Ito makapal na Nung nakaraang update natin dyan, maliit pa lang. Ngayon malaki na. Yan. Medyo maluwang din yung ating nilalakad punta doon. Tambayan natin dito, wala pa kasi yun, wala pang mga laman-laman. Marami ng bulaklak yung bulaklak ba to? Saskatoon be. Saskatoon to Yan. Yung mga bulaklak na siya. Ito yung gagawin ko sunod dito. Ito yung likod natin. Yan banda. Yung pahabang ganyan dito. Yan. Hindi ko pa yan siya ginagawa kasi may mga may mga ladybug pa. So hayaan mo na natin makapag-mature bago natin gawin para meron tayong mga insektong mababait ngayong taon para panlaban natin doon sa mga aphids o kung anumang masasamang insekto sa ating garden. Yan. Limlim na. Maganda sana ang panahon, kaya lang sa gabi medyo malamig pa. Pero ngayong mga susunod na araw, nasa +3 na yung pinakamababa. Wag lamang mag negative para makapag start tayo ng maaga.